Kung kaya't nais bigyan linaw at pagpapahayag ni David na ang pasasalamat at papuri sa Diyos, ang pagkilala sa Diyos bilang pinagmula ng lahat ng pagpapala ay nagdudulot ng puso ng puno ng pasasalamat at pagpupuri. Dahil ang layunin po niya, kaya niya sinulat ito, ay para papurihan at iitaas ang kalagayan ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Nais ni David na kung saan ay pinapaalala lamang niya na kilalanin ng Diyos sa ating mga tagumpay. Magpasalamat sa kanyang mga pagpapala at maging mabuting katiwala ng ating Panginoon. Ang hirap kasi po sa atin sa panahon na ito na tayo ay masyadong busy. Wala tayong oras. Wala na tayong oras kung minsan ay nawawalan tayo ng pagkakataon na magpasalamat sa ating Panginoon. When do we give thanks? Kailan tayo dapat magpasalamat? Yung unang araw na sa linggo, o kung maaalala lang natin ang ating Panginoon, kung kailangan lang natin ang tulong niya. We give thanks, sabi po sa Psalm, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariling pastula. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahinga. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. We give thanks by remembering God is the source of all the good things that we receive. Because God is faithful in all His promises to us. Tuloy po natin. Oo, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Dito malinaw na pinapakita ng ating Panginoon na kahit anong pagsubok, kahit anong kasalatan, kahit anong problema ang darating sa atin, God and God will always provide our needs. Hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Hindi po ba napapansin sa panahon kung saan almost totally give up tayo sa buhay. But when we pray, we ask God's assistance to us. Pag nananalangin tayo, nagkakaroon kasagutan ang ating mga problema. He is the owner of everything, and we are only steward in this world. Sa simpleng paliwanag po, na kung saan ay nilalaman ng Psalm 23, 1 hanggang 6 po. Dito pinapakita na kung saan ang ating Panginoon ay isang mabuting pastor o sa isang kawan. Siya ang nagpapalakas, siya ang nagbibigay, nagpoprotekta sa kanyang mga anak. Kaya kung wala tayo sa kawan, madalas namin po tinuturo yan. Okay? Minsan sa ating mga panalangin, mapapansin po nyo yung ilang mga tagapagturo noon. Nadidinig ko sa kanilang mga panalangin. Sabi nila, Panginoon, sana po ay maging bahagi kami ng inyong mga kawan. Ibig sabihin, sa bawat panalangin natin,
na huwag tayong mawala, huwag tayong maalis doon sa proteksyon ng ating Panginoon. Yun naman kadalasang pinapanalangin natin eh. Kung kaya dito sa awit 23, 1-6, ay itinuturing ni David ang Diyos bilang kanyang pastor. At kinukonsider niya ang ating Panginoon na siyang nagpuprotekta, siyang gumagabay sa kanya sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga tao. Lagi po yung tatandaan, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, dumarating po ito. Na kahit tayo ay may mga problema, namatayan ka ng pamilya, nawalan ka ng trabaho, naging bahagi ka, naging biktima ka ng iba't ibang karanasan o iba't ibang calamities o typhoon. Ilan lamang ito sa mga madidilim na bahagi na tinatamasa o nangyayari sa bawat isa sa atin. At ito'y walang pinipili kahit sino sa atin. Ngunit ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan at proteksyon, lalong-lalo na sa panahon ng panganib at kamatayan. Kung kaya kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano na naniniwala sa ating Panginoon, hindi mo kailangang matakot sa iyong pananampalataya. Sapagkat naniniwala ka na ang Diyos ay kasama natin. Pero bakit ang ilan pa rin sa atin humihina ang pananampalataya? Lalo na kapag konti pa lang yung nasusubok pa lamang tayo, minsan yung kinakalabit pa lamang tayo, humihina na agad ang pananampalataya natin. Pero ang linaw na sinabi ng banal na kasulatan, hindi tayo dapat matakot. Dahil sa Psalm 23, dito ay pinapakita at inilalarawan na ang tanging kapahingahan at kapayapaan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya. Nakakalungkot na kung minsan marami po talaga. Okay? Imbis na dumami ang bilang ng mga mananampalataya sa panahon ito na kung saan ay maraming pagsubok sa mundo, maraming mga napipisyo pa po. Maraming natitisod sa panahon na kung saan kumikilos ang kalaban ng ating Panginoon. Ngunit sa talatang ito ay nais ipakita at ipahayag ng ating na ang pangako ng Diyos ay patuloy na kabutihan at habag sa buong buhay ng mga mananampalataya. Kaya kung manlalamig po tayo sa ating mga pananampalataya, papasukin kayo ng makalaban ng ating Panginoon. Laging tatandaan, ang Diyos ay kasama sa bawat yugto ng ating buhay, mula sa lupa hanggang sa walang hanggan. Ito ay paalala lamang na kung saan ang pag-ibig sa atin, pagkalinga at katiyakan ay nagmumula sa ating Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na narito sa mundo ito, lahat ng meron tayo, dapat natin ipasalamat sa ating Panginoon. And what do we need to thank God for? Ano-ano pa itong mga dapat natin ipasalamat sa Kanya? Material blessing na binibigay sa bawat isa sa atin. Ito tinuro ni Apostol Paul. What is the secret of contentment?